Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Sagittarius. So energy of Sagittarius around this time. Relax yung mind mo. Maybe ang tulog mo gabi or hindi nag-overthink yung mind mo, yung isip mo. Kampante. You rest well. Nagre-recover. Pati yung katawan mo. Nagre-recover. You rest. And kampante ka, relax ka, panatag ang kalooban mo. Na yung person na hiwalay kayo, mapapangasawa mo siya. May tiwala ka na. Mapapangasawa mo yung person na you're not together right now ng tao na yan. You're in separation right now. Na parang rest assured ka na na makabuo kayo ng pamilya. O kung kasama mo na siya, pero hiwalay kayo eh. Hiwalay kayo. Pwede din reversal to sa iba guys, no? Na maging malambing kayo sa isa't isa. Sweet kayo sa isa't isa. Nagaya dito sa picture. So, 10 of Cups. Na magkaanak kayo. Na you will enjoy life and you will live a happy life and contented life together and fulfilled. Siya yung makatuluyan mo. Siya yung mapangasawa mo. Kaya yung maalalahanin mo, parang din drive away mo. And you choose to relax your mind, to calm your mind, to rest and recover from any worries, from any na pinagdaanan mo. Para hindi ka na stagnant. Kung kaya hindi ka na stagnant ngayon. This is your goal. Yung walang makapangontrol sa'yo. Walang makapang-manipulate sa'yo. Walang gawa ng tricks sa'yo or walang magtagumpay na tricks, manipulation, control,
o witchcraft or manipulation ng iba sa'yo. Mahinto na yan, matigil na. Mag-antay sila ng result na wala. At hindi na magtuloy-tuloy ang mamanipula sa buhay mo, sa love life mo. Yung mag-antay sila ng result kasi walang result. Kasi hindi ka na nila ma-manipulate, hindi ka na nila makontrol. Hindi ka na nila mapasunod sa will na. Yan ang goal mo. Ito pa ang goal mo. Maging positive at inspired ka. Kung gusto mo maging popular, sikat, famous, pwede din. Kasi the star. Yung magamit mo daw yung powers mo, no? At ito yung clarification lang to. Nagpaano ko sa guide ko. Para magamit mo yung powers mo. Kita nyo itong sa star na to. Sa reading ko kasi sa guide ako nakadepende. Sa guide ko. Sa God. Sa kanya din ako nagpapaklarify sa guide ko. Sa God. Yan. Sa kanya lang ako makakaasa kasi. Sa kanya lang akong makakatiwala. Or siya lang pagkakatiwalaan ko. Because you know, God knows everything, di ba? So, at siya ang honest. Hindi sinungaling ang God. That's why, sa kanya lang ako nagtitiwala. Kita nyo to, para may kapangyarihan. No? May kapangyarihan ang mga kamay. So, kung tingin mo may kapangyarihan yung mga kamay mo, may kapangyarihan ka. Yun ang goal mo, na magamit mo ang mga kapangyarihan yan, kung mayroon. Wala. Yun nga lang, walang kapangyarihan ang mga kamay mo. Wala daw. Pwede din na energy ito ng inyong person sa iba, no? Pwedeng makaresonate kayo, pwedeng hindi. Hindi naman pwedeng pilitin kung hindi kayo makaresonate, kung hindi kayo makarelate sa reading, di ba? Pwedeng makaresonate ang iba, o makarelate ang iba sa reading, pwedeng hindi ang iba. So, yun na lang. So, wala daw kapangyarihan ang inyong kamay. Yung kamay mo. Pero, ang iniisip mo, tingin mo may kapangyarihan ng mga kamay mo. At yung ang goal mo, paano magamit yun? Hindi ka daw bibigyan ng God ng kapangyarihan yung kamay mo. Tinanong ko kasi kung bibigyan niya ng kapangyarihan ng kamay mo kasi in-expect mo meron eh. Kaso lang hindi daw eh. Hindi naman dahil sa gamitin mo sama kung kaya hindi bibigyan ng God ng kapangyarihan ng mga kamay mo. Hindi naman dahil sa wala kang paggagamitan ng mission.
Hindi dahil sa ang kapangyarihan sa kamay ay innate. Let's see kung bakit hindi ka bibigyan ng kapangyarihan sa kamay o kapangyarihan ng God. Hindi di dahil sa gagamitin mo sa selfishness sa pansarili. Ewan ko kung bakit hindi ka bibigyan. Hindi ko alam. Mangontrol ka daw ng iba. O, diba? Clarified by yung source. Mangontrol ka ng iba kung kaya hindi ka bibigyan ng kapangyarihan sa kamay. O kung kaya hindi ka bibigyan ng kapangyarihan ng God. Kasi mangontrol ka ng iba. Ganon ka. Ugali mo yun. So, yan ang reason kung bakit hindi ka bibigyan ng kapangyarihan ng God. Gusto mo pa naman sana, yun pa yung expectation mo, na meron kang kapangyarihan sa kamay. Kaso, kung bibigyan ka ng God ng ganong kapangyarihan, mangontrol ka sa iba. Mangontrol ka. Kasi dapat gamitin daw yan sa anay. Siyempre sa kabutihan, huwag ka mangontrol sa iba. Baka kontrolin mo isip ng iba, success ng iba, ano ba? Sa gamitin mo sa pang-control, control ka. Wala ka namang kapangyarihan galing sa fallen angel. Wala. Wala din kakayanan from God. Let's see. Wala din galing kay Jesus Christ. Kakayanan ang binigay sa Jesus Christ. Galing kay Jesus Christ. Kasi magkaiba yung God. Yung God, Diyos na ama yan. Si Jesus Christ, Diyos na anak. Iba din yung Holy Spirit. But they are one because they are united. Alam niyo united? Kakaisa yan. They are one because they are united. Pero ang nabigay sa'yo si Jesus Christ, yung kakayanan. Meron kang kakayanan. Galing kay Jesus Christ. Meron. Nagagamit mo na yan eh. Yung kakayanan mo galing kay Jesus Christ. Baka hindi lang isa. Baka marami. At mukhang nagagamit mo sa mga kaaway mo yan. Nasisend mo sa mga kaaway mo yan. Kaso lang kapangyarihan. Like kagaya sa mga kapangyarihan ng mga anghel. Yun ang mga kapangyarihan. Kapangyarihan na kagaya ng mga sa celestial beings. Kapangyarihan ng mga fallen angels. Yun ang kapangyarihan na tinatawag, no? Wala kasi ang tao na kapangyarihan talaga eh. Kakayanan ang binigay sa Jesus Christ. Yan. Kasi may paggamitan ka niyan at nagagawa mo na yan. Alam mo na siya gamitin kung paano mo gawin.
Eh, bago mo pa lang pala nagagamit yan eh. Yung kakayanan mo, hindi matagal na, kundi bago lang yan. Tingnan ko Hindi mo naman gusto talaga na may kapangyarihan ka galing sa God. Kung kumbaga hindi mo ganun ka dinidesire. Tingin mo lang na mayroon ka. Pero, yun na nga. Tingnan natin. Palakas daw yan. O yan, gamitin mo. Palakas daw yung kakayanan mo na galing kay Jesus Christ. Hindi lahat ay binibigyan ni Jesus Christ ng kakayanan, ha? Binigyan ka. Palakas daw yan. Kaya mo mag-limit, mag-control. O, di ba? Nagagawa mo din mag-control at mag-limit. Paano pa kaya kung kapangyarihan yung binigay sa'yo? Ha? Ng God. Paano pa kaya pagbigyan ka ng God ng kapangyarihan? Pero itong binigay sa'yo yung kakayanan ni Jesus Christ ay para mag-limit, mag-control, o like magpa-juggling, gawin mong hindi makaalis, hindi makapang-atake, hindi maminsala. Pwedeng makaaway mo. Mga witches tong pinapajuggling mo. Pinapajuggling mo. Ay, sinesend ko sa kanila. Pinapajuggling mo sila or nilimitahan, kinukontrol. Nilimitahan mo at kinukontrol mo ang kapangyarihan ng mga witches, wizards, warlocks para hindi sila mapang-atake. So, yan ang gamitin mo. Yan ang iyong kakayanan. From Jesus Christ. Nagagawa mo na yan. Bago lang, hindi matagal na. Kundi bago lang daw yan. Hindi matagal na. Hindi, siguro bago lang yan. O, diba? Wow! Wala na. Yan lang binigay sa'yo. Yan ang gamitin mo. Oh, mission mo yan. Galing Jesus Christ. Yung binigyan ka niya ng kakayanan na napili ka. Nabigyan ng mission ni Jesus Christ. Diba? Wala talaga, walang makabigay sa'yo ng kapangyarihan. Wala eh. Ano yan? Kakayanan. Just like you and I. Kasi kung bigyan ng kapangyarihan ang mga tao ng God o ni Jesus Christ, gagamitin lang sa kasamaan. Kasi ang tao may ugali kasi ang tao eh. Diba? Talagang gagamitin nila yan minsan sa kasamaan. Tingin ko lang. Pero yun nga daw, gagamitin nila yung tao sa kasamaan kasi pag binigyan sila ng kapangyarihan ng God o ni Jesus Christ. Kahit yung Holy Spirit, makapagbigay ng kapangyarihan yan.
Kaso lang, hindi nga ibibigay. Hindi magbibigay. Kasi nga, gagamitin ng tao sa kasamaan. Ganon. Gagamitin lang nila yun sa kasamaan. Gagamitin lang mga tao sa kasamaan. Ganon. Ang Holy Spirit, si Goddess Barbelo, yan. Yan ang partner ng God. Co-creator ng Megaverse. Alongside God. Yan ang kasama ng God. Bago pa i-create yung ano. Kaya powerful yung Holy Spirit. May thrice meal, thrice powerful. The androgynous. Diba? Eh, kaya talaga magbigay ng kapangyarihan yan. Kaso lang, hindi pwede. Ganon din si Jesus Christ. Lalo-lalo ang God. Kasi nga, gagamitin ng tao sa kasamaan. At yung tao kasi, mauudyukan o may mga possibilities na magpadala sila sa udyok ng evil forces. At nandito lang din kasi yung evil forces sa mundo eh. May mga temptations dito. So, gagamitin nila. Pag na-tempt sila, udyukan. Diba? Pag na-udyukan ng mga tao, ganun talaga yung mga tao. Lalo pag may kaaway. Diba? Ay, nako. Shall like you and I. Discover mo na yung kakayanan mo. Ano pa kaya may ano natin dito? Ito ang feelings ng person mo sa'yo. Ay, cold and emotional siya. Itong person na kampante ka, self-assured ka ng pangasawa mo siya. Cold and emotional. Parang kinokontrol niya yung emosyon niya, yung isip niya. Mukhang may tinatandaan siya. May galit. May tinandaan siya na yun ang ginawa mo sa kanya. May ginawa ka. Wala ka namang ginawa dyan. May ginawa ka lang na hindi maganda. Yun. Ikaw nakakalam yan kung ano ginawa mo hindi maganda. Ayun, tinatandaan niya yun. And kaya cold siya, unemotional. Yun ang feelings niya ngayon. Parang ayaw niyang ma-unite sa'yo. Ayaw niyang karoon ng union sa inyo. Ayaw niyang kapangasawa ka. Ay, hindi naman sa ayaw niyang pangasawa ka. Siguro malayo lang loob niya sa'yo ngayon. Kasi mayroon dito the Empress in reverse. Ano yung choosy? Kasi may tinatandaan to eh, na nagawa mo sa kanya na hindi maganda. Yan. Ay, hindi naman sa ayaw niya may-unite kayo, no? Kasi meron Two of Cups in reverse dito, kaya pinapaklarify ko talaga. Hindi naman sa malayo ang loob niyan sa'yo. Tingin niya pala yung Two of Cups in reverse dito. Kaya maganda talaga ipaklarify ko eh.
tingin niya, hindi magkakaroon ng partnership sa inyo or union. Feeling niya, hindi naman siya hindi ka-attracted sa kanya, pero hindi din sa feeling niya na ayaw mong pangasawa siya, no? Kundi maaaring walang pag-e-effort sa inyong dalawa eh. Walang effort eh. At mukhang may defensive pa kanina. Pwedeng siya or ikaw. Ma-clarify ko itong Empress and Reverse. Lang. Kasi hindi naman nagkakaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Wala kasing nagtitake ng action. So see? No? Kaya feeling niya malabo na mapangasawa ka niya. Kasi wala naman nagtitake ng action sa inyo. Or walang nagpupurso, walang goal-driven na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Kasi walang nagtitake ng action. Dahil walang movement, walang new beginning, walang so, ibig sabihin, gusto ka naman niya ng pangasawa, no? Gusto niya magkaroon ng union sa inyo. Kaso lang, feeling niya malabo na mapangasawa ka niya o yung magkaroon ng union sa inyo or partnership kasi nga feeling hindi magkaroon ng partnership sa inyo kasi wala namang new beginning o hindi kayo nakapag-umpisa ng relationship. Kahit dati ay new person or past person mo to. Basta hindi kayo nakapag-umpisa ng relationship walang o kung past person mo man yan, hindi kayo nakapag-umpisa ulit ng relationship. Or kung yung person, hindi kayo nakapag-umpisa ng relationship. Ganon. Kasi wala nagtitake na action. Walang determine na mag-take na action sa inyo. Or dahil hindi ka nagtitake na action, hindi ka determine na mag-take na action. Or siya din. Ganon. At mukhang cold siya dito talaga sa King of Swords. Kahit hindi ko na ipa-clarify. Cold nga daw. Diba? Sabi ko kahit hindi na ipa-clarify. Klaro-klaro ito. King of Swords na to na cold siya sa'yo. Dahil may tinandaan niya na nagawa mo sa kanya na hindi maganda. Ginawan mo siya ng hindi maganda para hindi na siya maging komportable. Nawala ka sa buhay niya. O para hindi, call mo dyan ha, sasabihin ko ha. O para hindi ka na maging single, kung single ka. Para makapag-umpisa kayo ng para hindi na kayo kanya-kanya ng buhay, para hindi na kayo kanya-kanyang buhay ba? Para makapag-umpisa na kayo ng committed na relationship o mag-umpisa na magsama sa isang bahay, committed relationship, mag-settle down, para mag-offer siya sa'yo ng huge offer. Kailangan ng clarification. O para hindi na kayo kanya-kanyang buhay, no? Para hindi na siya umiiwas siguro sa'yo, hindi na siya lumalayo sa'yo, para
Hindi sa partner mo, para partner mo na siya eh. Kundi, para hindi na kaya kanya-kanyang buhay, para hindi para makapag-umpisa kayo ng committed relationship. Para hindi na kayo kanya-kanyang buhay. May gusto kang mangyari dito eh. Para mag-settle down na kayong dalawa, clarified by 6 of Cups. Ayun, yun ang gusto mong mangyari. Kaya may ginawa kang hindi maganda, pero hindi ka maganda eh. Buti sana kung maganda, kakatuwa ng person yung ginawa mo. Kaso hindi ka daw maganda, kaya tinatanim niya sa utak niya, parang pinapagkit niya sa utak niya, tinatanda niya yung ginawa mo hindi maganda. Sino kaya makaresonate dito o makarelate sa reading? Kaya cold siya sa'yo. Hindi ka na maging defensive. Ay, teka lang, palang pa to eh. Parang palang. Oo, in reverse nga talaga. Hindi ka na daw maging defensive. Hindi ka na makaramdam ng fear na kailangan maging defensive. Yung ganun. Wala na yung pagiging defensive mo, Sagittarius. Yung kakayanan mo galing kay Jesus Christ, gamitin mo yan. Para hindi na makapaminsala, hindi na makapanggambala, hindi na makapamiste. Hindi na makapangialam ng buhay ng iba, yung mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Lagad ng kadiliman. Para hindi na sila makapangontrol, hindi na sila makapang-restrict, hindi na sila makapangialam sa buhay mo, sa buhay ng iba. Yun, doon mo yung gagamitin, hindi lang sa pansarili mo. So, maring tinuruan ka ni Jesus Christ kung paano gamitin. Teka lang. Tinuruan ka ni Jesus Christ kung paano mo gamitin yan. To wield at kakayanan. Kung paano mo gamitin yan, yung kakayanan mo. Ayan, nagagamit mo na nga. Baka sa vision, alam yung vision, hindi yung nag-imagine ka. Hindi na tawag na vision, katulad sa Bible, nagpapakita yan si Jesus Christ sa panaginip. Tapos meron siyang messages. Sinasabi o pinapakita. There's sin. No? Andyan siya. O kaya, pwede din na God, pero madalang ang God. No? Common si Jesus Christ, o yung unang panahon ng mga anghel eh. Pwede rin maanghel. Ayan. Itong next na mangyari sa'yo, magiging passionate and active na mag-send. At hindi ka na yung naaawa, nagpapadala sa awa, walang awa-awa. Na hindi ka na emotional, hindi ka na nagpapadala sa awa. Hindi ka na nagki-care. Yun natin. Hindi sa witches and wizards, warlocks. Hindi nagki-care sa witches and wizards, warlocks. Na-cold ka na sa witches and wizards, warlocks. So, possible yan ang sisinda mo ng mga attacks. Para hindi na sila makapagbigay ng mga kung ano man yung sinisend nila sa mga tao, victim nila. And dito may 6 of Pentacles in reverse at hindi ka na din maging giving.
Ay, hindi ikaw to. Hindi ikaw tong Six of Pentacles. Maring mga witches and wizards, warlocks to na hindi na sila makapagbigay ng kanilang mga ano nila, intention, mga ano pa ba? Mga spell. Hindi mga spell. Maring energy. Energy nila. Kasi nagbibigay sila ng energy nila, di ba? Nakapag-send sila ng energy nila. So, para hindi na sila makapagbigay, itong mga witches and wizards, warlocks na to, ng energy nila sa mga sinisindan nila, sa mga victim, sa ibang tao. Yan, sa mga tao. Their energy. Magtaka kayo, paano nakapaminsala yung mga witches and wizards, warlocks? Energy nila, sinasent nila, negativity nila, their toxicities, emotional toxicities, their maliban sa spells nila, di ba? Maliban sa nagsisend sila ng mga demons, evil spirit, maliban sa nagsusumon sila, mga evil entities, o demons man. Yan, mag-send ka na ng baka ba cold ka ng mga atake. Mag-set. Attacks nga itong i-send mo sa kanila para hindi na sila makapag-send ng energies nila. Itong mga witches and wizards, warlocks na to, kampo na kadiliman. Hindi na sila makapag-send ng energies nila or negativity nila. Pati negativity nila, energies nila sa mga tao. Diba? Yun ang kakayanan mo. Pwedeng sa vision mo yan. Tinuruan kang Jesus Christ. Or, madaming paraan naman para makapag-communicate ang celestial beings sa mga tao. Kagaya dun kay Scribe Enoch. Yun naman sa vision niya naman. Kadalasan sa vision, guys. Yun vision na, hindi yun nag-imagine ako, di tulog ka niyan. Parang nanaginip ka, nandun si Jesus Christ nga, nakwento ko na. At doon yung naisasabihin yung mga mensahe niya. Doon ka na niya i-guide, mga ganun, kung ano yung mga ipapakita nila. Ganun yun eh. Sino ba nagkaroon ng vision? Yung vision from Jesus Christ, from God. Yun ang mga vision na tinatawag.